Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa panig ni Kizaru, siya ay sumusulong patungo sa Egghead kasama ang armada ng hukbong dagat, at nakatanggap din siya ng balita na si Vegapunk ay pumanig sa pangkat ni Luffy. Sa panig ng grupo ni Lucci, nakita nila ang barkong Sunny, kaya, nagpasya siyang sirain ang barkong ito. Sinabi ni Kako na haharapin lang niya ito ng isang atake. Habang si Zoro ay natutulog sa barko, at si Brook ay nasa kusina na nag-aayos, kaya, agad na nagpakawala si Kako ng napakalakas na atake sa Sunny. Ngunit agad na nagising si Zoro, at sinalungat niya ang kanyang pag-atake, na ikinagulat nila. Sinabi ni Zoro, "Sino ang nangahas na guluhin ang aking pagtulog?" Napagtanto ni Brook na sila ang CP0. Nagalit si Kako nang makita niya si Zoro. Naalala ni Zoro na natalo niya siya sa Enies Lobby. Sa sandaling ito, nagpa siya si Kako na harapin si Zoro. Pero sabi ni Zoro, "Sino ang nangahas na sirain ang barkong ito? Pagkatapos, puputulin ko siya." Sa panig ni Pythagoras, na-reactivate niya ang defense system, ngunit napagtanto niya na nakapasok ang CP0 sa loob. Nakita ni Shaka na kinakaharap nila si Zoro, na nag-aalala kay Shaka, dahil gusto nilang sirain ang Sunny Ship. Habang kinakalaban ni Zoro si Kako, iminungkahi ni Pythagoras na tawagan ang isang tao para tulungan si Zoro. Biglang nakaramdam ng sobrang tuwa si Lilith, dahil gusto niyang labanan ang CP0. Sa panig ni Luffy, hinahanap nila si Bonnie, dahil nawala na sila ng malay sa kanya. Biglang nakita ni Luffy ang grupo ni Nami na ikinatuwa nila. Sa sandaling ito, sinabi ni Sanji na alam na nila ang lahat. Si Luffy ay lumaban sa CP0, at sumasang-ayon din na hayaan si Vegapunk na sumakay sa barko. Sinabi ni Nami na kailangan nilang mabilis na maialis dito si Vegapunk, na ikinadismaya ni Luffy, dahil hindi pa niya ginalugad ang buong isla. Ngunit sinabi ni Nami na hinahanap pa rin sila ng CP0. Biglang naalala ni Luffy si Bonnie at sinabi sa kanila, gusto ni Bonnie na patayin si Vegapunk, na ikinagulat ng lahat. Ngunit natuklasan nila na nawawala rin si Vegapunk, kaya nag-aalala si Nami. Sa panig ni Vegapunk, siya ay hinahabol ni Bonnie, na nagpapatakot sa kanya. Habang galit na galit si Bonnie, sinabihan siya ni Vegapunk na makinig sa kanyang sasabihin. Ngunit patuloy na inaatake ni Bonnie si Vegapunk, dahil gusto niyang ibalik ni Vegapunk sa normal ang kanyang ama. Gayunpaman, sinabi ni Vegapunk na hindi niya ito magagawa, na mas nagpapagalit kay Bonnie. Desidido siyang patayin si Vegapunk. Kaya, pinabagsak ni Bonnie si Vegapunk sa basement. Nakita si Bonnie na labis na nagdamdam sa kanyang sarili, na nag-aalala kay Vegapunk, at naalala ni Vegapunk noong iniligtas niya si Bonnie. Pagkatapos, matagumpay ang kanyang eksperimento, kaya, nakikita niya ito bilang unang mahusay na hakbang patungo sa kapayapaan sa mundo. Sa sandaling ito, si Bonnie ay nagkunwaring nahulog at muling nagbagong anyo bilang isang bata. Nakikitang umiiyak si Bonnie, na nag-aalala kay Vegapunk, at sinusubukang gamutin ang mga pinsala ni Bonnie. Ngunit agad na bumalik sa normal si Bonnie. Gusto lang pala niyang akitin si Vegapunk palapit sa kanya. Kaya, nagpatuloy siya sa pag-atake kay Vegapunk, at ginamit ni Bonnie ang kapangyarihan ng kanyang Devil Fruit, na ginawang isang bata si Vegapunk. Sa puntong ito, tinanong ni Bonnie si Vegapunk kung bakit niya ginawa iyon sa kanyang ama. Ngunit ayaw magsalita ni Vegapunk, dahil sa pagsasabing ito ay makakasakit ito sa damdamin ni Bonnie, at nangako rin siya kay Kuma. Sa panig ni Kuma, sinusubukan niyang umakyat sa mga tarangkahan ng Red Line, kahit na siya ay lubhang nasugatan. Habang si Bonnie ay galit na galit, dahil tumanggi si Vegapunk na sabihin sa kanya. Sinabi niya na ang pagtalikod ni Kuma sa kanyang sangkatauhan, ay isang desisyon na ginawa mismo ni Kuma. Ngunit hindi naniwala si Bonnie, dahil hinding-hindi siya nito pababayaan. Habang hinaharangan pa rin ng hukbong dagat si Kuma, gayunpaman, determinado si Kuma na dumaan sa tarangkahang ito. Sa sandaling ito, sinabi ni Vegapunk na labis niyang ipinagmamalaki dahil kaibigan niya si Kuma, at lubos din niyang pinahahalagahan si Kuma. Kaya, hindi niya maibubunyag ang sikretong ito kay Bonnie, ngunit mas lalo pang nagalit si Bonnie. Biglang nakita ni Bonnie ang isang nakalock na kwarto. Nang siya ay lumapit upang makita ang silid, agad na sinubukan ni Vegapunk na pigilan si Bonnie, at sinabi na ang silid ay walang kinalaman kay Kuma. Ngunit naramdaman ni Bonnie na ang silid na ito ay nauugnay sa kanyang ama, kaya, sinira niya ang kandado, at binuksan ang pinto sa silid. Nang pumasok si Bonnie sa loob, agad itong nagulat,
dahil ang lugar na ito ay nagtataglay ng mga alaala ni Kuma. Sa kabilang banda, dumating ang mga tauhan ng pirata ni Kid sa isang kakaibang lugar ng dagat. Bigla silang nakakita ng isang isla, kaya, nagpa siya si Kid na umabante patungo sa islang iyon. Biglang napagtanto ni Killer, na ang islang ito ay ang tinubuang bayan ng higanteng tribo. Sa panig ni Garp, pinaplano nilang sumulong patungo sa teritoryo ng 4 na emperador, na nagdulot ng malaking pag-aalala sa kanyang mga nasasakupan, dahil hindi niya ipinaalam sa punong tanggapan ng Navy ang tungkol dito. Samantala, nag-aalala si Helmepo kay Kobe, dahil nahuli siya ni Blackbeard. Biglang tinawag ni Garp si Helmepo sa labas. Nais pala niyang akayin sila sa base ni Blackbeard para iligtas si Kobe. Ito ay nagpasaya kay Helmepo. Sa sandaling ito, natuklasan ni Bonnie ang lihim na silid ni Vegapunk, kung saan nakaimbak ang mga alaala ni Kuma. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Vegapunk na linlangin si Bonnie, sinabi niyang walang kinalaman ang lugar na ito kay Kuma, ngunit hindi pa rin naniniwala si Bonnie. Naalala ni Vegapunk noong sinaliksik niya ang palad ni Kuma. Napagtanto niya na ang kaluluwa ng tao ay umiiral, dahil kapag ang mga tao ay namatay, sila ay nawawalan ng 0.74 katiting na timbang. Kaya, akala niya iyon ang bigat ng kaluluwa, ngunit walang naiintindihan si Kuma. Ipinaliwanag ni Vegapunk na ito ay katulad ng kapangyarihan ni Kuma, dahil maaari nitong ilipat ang sakit mula sa isang tao patungo sa isa pa. Kaya, naisip niya ang kapangyarihan ni Kuma, maaari ring makaapekto sa mga alaala. Excited siyang pag-aralan ito. Ngayon, sinubukan ni Vegapunk na pigilan si Bonnie, dahil ito ay magpaparamdam sa kanya ng labis na kalungkutan, baka mapatay pa siya nito. Ngunit humakbang pa rin si Bonnie. Naalala ni Vegapunk na minsang tumanggi si Kuma, dahil nahihiya siyang makita ng iba ang kanyang mga alaala, ngunit sinubukan pa rin ni Vegapunk na hikayatin si Kuma. Sa panig ni Zoro, kinakalaban pa rin niya si Kako. Patuloy siyang inaatake ni Zoro, ngunit nagagawa niyang harangan ang mga pag-atake ni Zoro sa bawat pagkakataon. Sa puntong ito, nakamit din ni Kako ang isang bagong antas ng kapangyarihan. Kaya, nag-transform siya sa nagising na anyo ng kanyang Devil Fruit, na nag-alala kay Brook. Biglang sinabi ni Stacy kay Lucci, na may paraan siya para makuha si Vegapunk. Habang si Nami naman ay nagulat, dahil nakapasok dito ang grupo ni Lucci. Sinabi ni Shaka na ito ay dahil sa isang error system, na ikinagulat ni Frankie. Ang isang henyo tulad ni Vegapunk ay nagkamali din. Natagpuan din ni na Robin at Jimbei na hindi madali ang pakikitungo sa CP0. Biglang tinawag ni Stacy ang mga Seraphim. Habang tiwala pa rin si Usopp na mananalo si Zoro, ngunit nang makita niyang ganap na naka-assemble ang mga Seraphim, nag-alala ito sa kanya. Dahil hanggang 7 katao ang panig ng kalaban, habang 2 tao lang ang panig ni Zoro. Ngunit hindi naintindihan ni Lucci kung bakit tinawag ni Stacy ang Seraphim, dahil baka mawalan na naman sila ng kontrol sa Seraphim. Sa sandaling ito, napagtanto ni Shaka, ang pagpunta ng Seraphim dito ay magiging isang kalamangan para sa kanila, na nagpagulo sa grupo ni Nami. Kaya, ipinaliwanag ni Shaka, ang autoridad sa pagkontrol ng Seraphim ni Vegapunks ay mas mataas kaysa sa CP0. Habang sinusubukan ni Vegapunk na pigilan si Bonnie, sinusubukan pa rin ni Kuma na humanap ng paraan para makapunta sa Egghead. Sa kabila ng patuloy na pag-atake ng Navy, ngunit hindi pa rin sumusuko si Kuma. Bigla nilang binaril si Kuma, kaya naman, pinalibutan agad nila ito. Sa hindi inaasahan, tumayo si Kuma, at agad na lumaban sa kanila ng isang malakas na atake. Habang napagtanto ni Bonnie, ito ay ang alaala ng kanyang ama. Sa sandaling ito, si Kuma ay pagod at nasa matinding sakit. Habang iniisip ni Shaka na mababawi nila ang kontrol sa Seraphim, na labis na nasasabik kina Edison at Lilith. Kaya, agad silang tumakbo upang mag-utos sa Seraphim. Ngunit napagtanto ni Usopp na si Zoro ay nasa panganib, dahil pinipigilan niya ang 7 katao, hanggang sa makuha ni Vegapunk ang kontrol sa Seraphim. Kaya naman, agad na pinuntahan siya ni Frankie. Biglang sinabi ni Nami kay Sanji na tulungan si Zoro. Kaya, masaya siyang tumakbo, dahil tumutulong din si Sanji tulad ng Seraphim, nakikinig lang sa utos ni Nami at Robin. Sa panig ni Kako, siya ay nagbabago sa kanyang nagising na anyo. Ito ay lumabas na siya ay naghihintay para sa sandaling ito, upang maghiganti kay Zoro, na ikinagulat ni na Zoro at Brook. Sabi ni Zoro, kahit medyo nagbago ka na, matatalo pa rin kita. Kaya, agad na inatake ni Kako si Zoro. Ginamit pa niya ang haki sa kanyang ilong, at patuloy na tinutulak pabalik si Zoro.
Ngunit napagod na si Zoro sa zoo ni Kaido sa Wano, kaya, hindi na siya interesadong labanan si Kako. Agad na naghatid ng malakas na hampas si Zoro, na nagpabagsak kay Kako sa lupa. Nakita ni Lucci na dihado si Kako, kaya, agad niyang inutusan ang Seraphim na sirain ang lugar na ito. Ngayon, nagsimula ng kumilos ang Seraphim, na nag-alala kay Shaka. Habang napakabilis ng paggalaw ni S-Hawk, naghahanda si S-Snake at S-Shark na mag-shoot ng mga laser. Ginagamit ni S-Bear ang mga kakayahan ni Kuma, kaya labis na nag-aalala ang grupo ni Usopp, dahil alam nilang napakalakas ng Seraphim. Kaya, agad na hinimok ni Shaka sina Edison at Lilith. Ngunit inilunsad na ng Seraphim ang kanilang magkasanib na pag-atake, na naging sanhi ng pagbagsak ng Research Institute ni Vegapunk, na labis na nag-aalala kay Brook. Sa sandaling ito, binalaan ni Kako si Zoro na hindi sila mananalo. Nakikita ang Seraphim na patuloy na umaatake, na labis siyang nasa sabik. Nakaramdam ng pagkabalisa si Zoro. Patuloy na inaatake ng Seraphim ang Research Institute, inilalagay ang grupo ni Nami sa matinding panganib, dahil ang lahat sa loob ay nagsisimulang gumuho. Habang si Lucci at Kako ay lubos na nasisiyahan, biglang nagsimulang kumilos si Stacy. Agad siyang sumugod para kagatin ang leeg ni Kako, na ikinagulat niya. Sa hindi inaasahan, agad na nahimatay si Kako. Sa sandaling ito, hindi maintindihan ni Lucci, bakit ginawa iyon ni Stacy. Sabi ni Stacy, matulog ka na rin. Lumalabas na siya ang unang clone na Buckingham Stacy, isang miyembro ng Rocks Pirates, na nilikha sa Vegapunk's Mads Laboratory. Sa sandaling ito, napagtanto ni Lucci na ipinagkanulo ni Stacy ang CP0, kaya, agad niyang inatake si Stacy. Akala ni Lucci ay natalo na siya. Sa hindi inaasahan, isa lang itong clone ni Stacy. Pagkatapos, nahuli ni Stacy si Lucci. Napagtanto niya na ang kanyang lipstick ay gawa sa sea stone. Agad na kinagat ni Stacy ang leeg ni Lucci, dahilan para mawalan ng malay si Lucci. Kaya, natalo sila ni Stacy, na iniwan si Zoro na nalilito sa nangyayari. Nang makita sina Lucci at Kako na parehong natalo ni Stacy, nagulat si Brook. Hindi rin niya maintindihan ang nangyayari. Tinanong ni Zoro si Stacy, anong ginagawa mo? Sinabi ni Stacy kay Zoro, hindi mo kailangang mag-alala. Lumalabas na alam niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa Straw Hat Pirates. Sa loob-loob na iniisip ni Zoro na maaaring magkaroon ng salungatan sa loob ng kanilang grupo, ngunit sinabi ni Stacy na mayroon siyang sariling agenda. Gayunpaman, hindi niya sila sasaktan. Habang nananatiling maingat si Zoro kay Stacy, dahil ipinagkanulo niya ang sarili niyang mga kasamahan sa koponan, bigla, ipinaalam ni Stacy kay Shaka na kompleto na ang misyon. Sa tingin ni Lilith at Edison ay hindi na niya kailangang magpakita, na ikinagulat ng grupo ni Usopp, dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Sa pagtingin kay Stacy bilang napakadelikado, nag-aalala sila kay Zoro at Brook. Sa puntong ito, tinanong siya ni Robin kung sino siya. Kaya, sinabi ni Shaka sa kanila, kahit na 20 taon na, pero kakampi nila si Stacy, na ikinagulat ng grupo ni Usopp, dahil nagtanim ng mga espiya si Vegapunk sa world government. Biglang nag-announce si Stacy, hindi niya mapipigilan ang Seraphim, dahil ang kanyang autoridad ay katumbas ng kay Lucci, hindi niya maaring mapawalang bisa ang kanyang mga utos. Habang patuloy na inaatake ng mga Seraphim ang Research Institute, sinubukan nina Edison at Lilith na tumakbo ng mabilis hanggat maaari upang pigilan sila. Sa sandaling ito, sinubukan din nina Zoro at Brook na humanap ng paraan para pigilan ang Seraphim. Napagtanto nila na lahat ng Seraphim ay katulad ng 7 warlord ng dagat. Mas binibigyang pansin ni Zoro si S-Hawk. Patuloy niyang inaatake ang Research Institute, dahilan para mag-alala ang grupo ni Nami. Habang si Lilith naman ay galit na galit. Kalalabas lang niya, kaya, agad niyang inutusan ang Seraphim na huminto. Sa hindi inaasahan, inatake pa rin ni S-Hawk si Lilith, na ikinagulat niya. Ngunit hindi nakapag-react si Lilith sa oras. Sa kabutihang palad, napigilan ni Zoro si S-Hawk, at agad na tumakbo si Zoro para salakayin siya. Napagtanto ni S-Hawk na napakalakas ni Zoro. Sa sandaling ito, napagtanto ni Zoro na may malay si S-Hawk, kaya, nagtanong siya, sino ka? Samantala, si Lilith ay nanginginig sa takot at umiiyak, dahil tinanggihan siya ng langit. Sinubukan din ni Edison na magbigay ng mga utos sa Seraphim. Bigla, inatake nila siya, na lumikha ng isang pagsabog na nagpahulog kay Lilith. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Frankie. Habang si Lilith ay nag-aalala tungkol kay Edison, ngunit nagawa rin ni Sanji na iligtas siya,
na nagpagaan ng loob ni Lilith. Biglang huminto sa pakikipaglaban ang Seraphim, kaya't isinaklob din ni Zoro ang kanyang espada pabalik sa scabbard. Sa puntong ito, iniisip pa rin nila kung sino ang mga Seraphim na ito. Kaya, ipinaliwanag ni Lilith, sila ay mga mandirigma na ipinagmamalaki niya, at ngayon ay hindi na sila sasalakayin ng mga Seraphim, dahil ang kanyang autoridad na magbigay ng mga utos ay mas mataas kaysa sa CP0. Inaasar agad ni Sanji si Zoro, wala kasi siyang naiintindihan. Kaya, pareho silang nagsimulang mag-away, at sinabi ni Frankie kay Brook ang tungkol dito. Ngayon, ang kanilang gawain ay tulungan si Vegapunk na umalis sa islang ito. Samantalang ang grupo naman ni Nami ay gumaan na ang loob, dahil hindi na sila kalaban ng Seraphim. Sa panig ni Stacy, ginamit niya ang Sea Stone para posasan si Nakako at Lucci, para i-neutralize ang kanilang mga kakayahan sa Devil Fruit. Sa sandaling ito, sinabihan ni Shaka si Stacy na sumama sa kanila. Kaya naman, pumayag siya, na labis na ikinatuwa ni Sanji, dahil may isa pang magandang babae sa kanilang barko. Sa panig ni na Luffy at Chopper, hinahanap pa rin nila si Bonnie at Vegapunk, ngunit hindi nila ito mahanap kahit saan. Sa sandaling ito, sa tinubuang bayan ni Whitebeard, bumalik na si Marco. Nakakagaan ito sa pakiramdam ng lahat, dahil nauna nang pumunta rito ang mga Marine. Ipinaalam nila kay Marco ang tungkol dito, pumunta rito ang mga Marines para agawin ang kayamanan ni Whitebeard, at wala silang pinagkaiba sa mga pirata. Ikinwento ng mga bata ilang araw na ang nakakaraan, sinalakay ng mga marino ang nayon, at pinagbantaan nila ang mga taga-nayon. Dahil ang nayong ito ay hindi nasa ilalim ng nasasakupan ng pamahalaang pandaigdig, ang mga taga-nayon ay hindi po protektahan ng batas. At pinilit nila ang mga taga-nayon na ibigay sa kanila ang kayamanan ni Whitebeard. Kahit na sinabi ng mga taga-nayon na wala silang alam tungkol sa kayamanan, hindi pa rin sila pinaniwalaan ng mga marino. Kaya, nagbanta silang babarilin sila. Maging ang mga marino ay hindi nagpakita ng awa sa mga matatanda at bata. Biglang may dumating at inatake ang Marine Commander, pinalipad siya sa bangin. Siya pala si Edward Weevil, na sinasabing anak ni Whitebeard. Natakot ang mga Marines at tumakas. Nang marinig ni Marco ang buong kwento, gumaan ang pakiramdam niya. Biglang may dumating na matandang babae para hanapin si Marco. Sinabi niya na si Admiral Ryokugyo ay dumating dito, at kinuha nila si Weevil, na nagpagalit sa kanya. Siya pala si Buckingham Stacy, dating miyembro ng Rocks Pirates. Hinihiling niya na ibalik ni Marco si Weevil sa kanya, ngunit hindi naniniwala si Marco na anak ni Whitebeard si Weevil. Kaya, sabi niya mayroong isang tao na maaaring patunayan ito, iyon ay si Dr. Vegapunk. Sa panig ni Kizaru, sumusulong pa rin sila patungo sa Egghead Island. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narito rin ang isang miyembro ng Five Elder Stars, dahilan upang personal na ihain ni Kizaru ang tsaa para sa kanya. Sa sandaling ito, labis ding nagulat si Kizaru, na ipinagkanulo ni Vegapunk ang world government. Siya pala si Saturn, isa sa mga nangungunang figura ng world government. Sa sandaling ito, sinusubukan ng mga espesyal na puwersa ng pamahalaang pandaigdig, na madaigang defense system ni Vegapunk. At may nakita silang rocket slide, na ginamit ng grupo ni Luffy noon. Bigla silang inatake, napilitan ang mga agent na pansamantalang umatras. Napagtanto nila na ito ay ang Pacifista Mark III, isang na-upgrade na bersyon ni Vegapunk. Sa hindi inaasahan, napakalakas ng Pacifista na ito. Mabilis niyang natalo ang marami sa mga agent ng world government. Nang magpaputok sila ng mga kanyon kay Pacifista Mark III, gumawa siya ng isang likidong kalasag upang harangan ang mga bola ng kanyon. Napagtanto nila na ito ang Bubble Shield, ang pinakamatibay na kalasag na naimbento ni Vegapunk. Hiniling ni Pacifista Mark III ang pagsuko ng mga ahente. Napagtanto nilang masyadong makapangyarihan ang Pacifista na ito, kaya, agad nilang binitawan ang kanilang mga armas at sumuko. At ang mga ahente ay ikinulong, na ikinalito nila, sino ang naglabas ng utos para sa Pacifista na ito. Sa panig ni Sentomaru, siya ay ginagamot. Ito pala ay ang mga empleyadong nagtatrabaho dito, ginamot nila ang kanyang mga sugat. Biglang naramdaman ni Sentomaru ang panginginig mula sa itaas, kaya, agad niyang kinontak si Vegapunk. Ngunit hindi siya makapagtatag ng kontak, at naalala niya ang pangako ni Luffy na protektahan si Vegapunk. Sa sandaling ito, napagtanto ni Sentomaru, ang mga marino ay maaari pa ring magtatag ng pakikipag-ugnayan, habang ang kanyang sariling komunikasyon ay naputol. Kaya, napagtanto ni Sentomaru, ngayon, isa na rin siyang traidor sa Marines. Kaya,
Nagpa siya si Sentamaro na utusan ang lahat ng mga pasifista, na pangunahan silang suportahan ang mga tauhan ni Luffy, na tinutulungan si Vegapunk na ligtas na makaalis dito. Ngunit pagod pa rin si Sentamaro. Sa panig ni Vegapunk, pinalayas siya ni Bonnie sa silid, at nagtungo si Bonnie sa mga alaala ni Kuma. Sigurado siyang alaala iyon ng kanyang ama, kaya sinubukan itong hawakan ni Bonnie. Biglang sumilay ang isang sinag ng liwanag, at dinala nito si Bonnie sa alaala ni Kuma. Ngayon, nakakita si Bonnie ng isang patlang. Biglang may narinig si Bonnie na umiiyak. Ito pala ay isang nasugatan na batang lalaki, kaya nagpunta si Bonnie upang tanungin ang batang ito. Ngunit agad na napagtanto ni Bonnie, ang batang ito ay ang kanyang ama, na ikinagulat ni Bonnie. Sa oras na ito, labis na nag-aalala si Usopp, dahil nawala si Vegapunk. Kahit na hinanap na ni Luffy kung saan-saan, ngunit hindi pa rin niya mahanap si Vegapunk, na nagpapagod kay Luffy. Kaya't lalo pang nag-alala si Usopp, dahil sa takot niya na baka malagay sila sa panganib ng matagal na pananatili rito. Nang magtaka si Luffy kung nasaan si Bonnie, pumasok sa laboratorio sina Zoro, Brook, at Stacy, na ikinatuwa ni Chopper. Napansin ni Stacy na sa loob ng research room ay lubhang nasira. Nang makita ni Sanji si Stacy, natuwa siya, dahil sobrang ganda ni Stacy. Sa sandaling ito, tinanong ni Stacy si Shaka, ayos lang ba si Atlas? Nakapagtataka, ganap na gumaling si Atlas, at agad niyang sinuntok si Edison, para patunayan sa lahat na ayos lang siya. Bigla ding nagising si York, agad siyang pinagalitan ni Lilith dahil sa sobrang tagal ng pagtulog. Nakita ni Sanji na maraming magagandang babae dito, na ikinatuwa niya. Habang nagpapahinga pa si Luffy, agad namang nagpasalamat si Atlas kay Luffy sa pagligtas sa kanya. Galit na galit si Nami, dahil inatake ng dalawang agent ng CP0 na ito ang isang kaibig-ibig na babae, at dahil din sa nahuli nila si Robin dati. Pero nagpasalamat si Robin kay Nami, sa pag-aalala sa kanya. Sa sandaling ito, sinabi ni Shaka kay Stacy na mayroong dalawang napakahalagang bagay. Una, nawawala si Vegapunk. Pangalawa, nawalan sila ng kontrol sa defense system, kaya, ngayon ay hindi na sila makaalis sa pasilidad ng pananaliksik sa labo phase. Kung susubukan nilang tumakas sa labas, lulutuin sila ng mga laser beam. Nakaramdam ng takot si Usopp. Sinabi ni Shaka na ang unang bagay na kailangan nilang gawin, kailangan nilang hanapin muna si Vegapunk. Pagkatapos, susubukan nilang kontrolin ang defense system, sa panahong hinihintay niyang maibalik ang kamera. Inutusan ni Shaka si Pythagoras na hanapin si Vegapunk, kaya nagpa siya din si Nami na hanapin siya, dahil naisip niya na baka makahanap siya ng kayamanan. Kaya, sinundan ni na Brook at Edison si Nami. Gayon din sina Stacy, Jinbei, at Sanji ay naghanap kay Vegapunk. Nung gusto na rin ni Zoro na maghanap, agad siyang pinigilan ni Sanji, dahil kapag hinayaan nila siya, hahanapin din nila si Zoro. Habang natatakot si Usopp na mawala siya, sinabi ni Lilith na siya ang mangunguna sa kanila, at sinabi rin niya kay York na gumising. Sa mga oras na ito, pagod pa si Luffy, dahil sa sobrang takbo niya. Napatingin si Zoro kina Lucci at Kako, hindi niya akalain na dito sila magkikita. Samantala, napakasaya ni Morgans, dahil nalaman niyang papatayin ng world government si Vegapunk. At alam din niya na si Emperor Luffy ay nasa Egghead, kaya, nagsusulat si Morgans ng isang kontrobersyal na artikulo. Na-hostage ni Emperor Luffy si Vegapunk, para maglunsad ng malawakang pag-atake sa Marines. Dahil gusto niyang isipin ng mundo na si Luffy ay isang kontrabida, at kailangang magpasalamat sa kanya ang world government. Bigla, pinagalitan ni Vivi si Morgan sa pagiging tanga, dahil sa lakas ng loob niyang gumawa ng kwento tungkol kay Luffy, na ikinabahala ni Wapol. Kung ipaalam nila sa world government na narito sila, pareho silang aalisin ng world government. Tinulungan pala ni Morgans na makatakas sina Vivi at Wapol. Ngunit hindi niya maaaring hayaan si Morgans na gumawa ng mga kwento tungkol kay Luffy, na ikinagalit ni Morgans, dahil naglakas loob siyang makialam sa kanyang trabaho. At gusto niyang maging isang taong yumanig sa mundo gamit ang pamamahayag. Sa sandaling ito, napagtanto ni Bonnie na ang batang ito ay ang kanyang ama. Nang makitang umiiyak si Kuma, lumapit si Bonnie para magtanong. Bigla, tatlong mabangis na individual ang agresibong naghahanap kay Kuma, na ikinatakot niya. Kaya, nahuli nila si Kuma, ngunit sinubukan pa rin ni Kuma na lumaban, dahil hindi na niya ito matiis. Nang makitang humihingi ng tulong si Kuma, nagalit si Bonnie. Nang tumakbo siya para iligtas ang kanyang ama, hindi makalapit si Bonnie kay Kuma.
Samantalang si Kuma naman ay naipit na nila, para pilitin kung saan, kaya naman, agad na lumaban si Kuma sa kanila. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa pumunta sa lugar na iyon. Kaya naman, patuloy nilang binubugbog si Kuma, na labis na nasaktan si Bonnie. Pero hindi pa rin siya makalapit kay Kuma. Gusto pala ng mga Celestial Dragon na bawiin si Kuma. Nang makitang binugbog ang kanyang ama, nadama ni Bonnie na walang magawa. Ayaw na niyang makita. Biglang itinapon sa labas si Bonnie. Habang sinusubukan pa rin ni Kuma na malampasan ang pader ng Red Line, ngunit patuloy siyang inaatake ng mga Marines, dahil inakala nilang sinusubukan ni Kuma na maabot ang Mary Schwartz. Kaya, patuloy silang nagpaputok ng mabibigat na artillery kay Kuma. Sa sandaling ito, napagtanto ni Bonnie, masyadong masakit ang nakaraan ng kanyang ama, hindi na siya naglakas loob na harapin pa ito. Ngunit dahil kailangang malaman ni Bonnie ang katotohanan, muli pa rin niyang nilapitan ang nakaraan ni Kuma, habang si Kuma ay hinahadlangan pa rin ng mga marino. Sa panig ni Pythagoras, hinahanap pa rin niya si Vegapunk, at sinisisi pa rin niya ang Seraphim, dahil dito sila ipinanganak, ngunit sa halip ay sinira nila ang lugar na ito. Biglang naramdaman ni Pythagoras na may tao sa likod niya, kaya, agad siyang inatake. Nagulat ito kay Shaka, kaya, tinanong ni Shaka si Pythagoras kung ano ang nangyari. Sa panig ni Luffy, nakatanggap din siya ng balita mula kay Nami, at tinanong niya si Luffy kung nakabalik na ba si Vegapunk. Nang malaman ni Nami na hindi pa rin bumabalik si Vegapunk, saka, sinabihan niya si Luffy na bantayan si Zoro, na huwag siyang gumala, dahil natatakot silang mawala si Zoro. Biglang naputol ang kanilang koneksyon, kaya hindi na nagawang makontak ni Nami si Luffy. Sa sandaling ito, kinokontrol ni Shaka ang Transponder Snails upang subaybayan ang sitwasyon ni Pythagoras. Bigla siyang may nakita, kaya, inatake din ng taong iyon ang Transponder Snail, para putulin ang koneksyon ni Shaka. Sa panig naman ni Luffy, wala rin silang makontak, kaya, akala niya ay sira ang earpiece. Sinadya ni Luffy na hanapin si Shaka para tanungin kung ano ang nangyari, ngunit pinaalalahanan din niya si Zoro na huwag gumala. Sa puntong ito, lahat ng Transponder Snails sa ikatlong palapag ay nawasak. Habang hinahanap din ng grupo ni Nami si Vegapunk sa ikatlong palapag, biglang napadpad si Nami sa isang kabinet na puno ng mga diamante, na ikinatuwa niya. Kaya, agad na inipon ni Nami ang lahat ng mga diamante sa kanyang bag, na ikinagalit ni Edison, dahil ang kanilang misyon ay upang hanapin si Vegapunk. Kung bitbitin ni Nami ang bag na iyon ay napakabigat nito, kaya naman, agad na pinatulong ni Nami si Edison na buhatin ito, ngunit agad itong tumanggi. Kinailangan ni Nami na iwan ang bag ng mga diamante dito, at sinabi ni Edison kay Nami, ito ay mga sintetikong diamante na kanilang ginawa, na labis na ikinatuwa ni Nami. Habang winawasak ng taong iyon ang Transponder Snail, hinahanap ni Chopper, Robin, at Atlas si Vegapunk sa second floor ng Section A. Tinanong niya si Atlas, bakit nasugatan ng husto ang mukha nito sa pag-atake ni Lucci, gayunpaman, mabilis itong makarecover. Sinabi ni Atlas na ito ay teknolohiya ni Vegapunk, na nagpapahintulot sa kanila na palitan ang mga mukha ayon sa ninanais. Lumalabas na si Vegapunk ay lumikha din ng mga artificial na panloob na organo, na tumutulong sa pagsulong ng gamot sa hinaharap, na nagpasigla kay Chopper. Sa panig ni Sanji, excited siyang makasama si Stacy, at naalala niyang nakilala niya si Stacy sa kasal ni Big Mom. Kahit si Sanji ay gustong maging tuta niya, ngunit malumanay na sinabihan siya ni Stacy na mag-focus sa paghahanap kay Vegapunk, na lalong ikinaintriga ni Sanji. Pakiramdam ni Jinbei ay napakalawak ng lugar na ito. Sinabi ni Stacy na ito ang second floor ng Section B, kung saan binuo ang iba't ibang armas. Sa sandaling ito, sinusubukan pa rin ni Shaka na makipag-ugnayan sa lahat, ngunit hindi pa rin niya maabot ang mga ito. Biglang nasira lahat ng kamera, na ikinagulat ni Luffy. Napagtanto ni Shaka na may gumagawa nito sa laboratorio, habang naghahanap ang grupo ni Usopp sa ikatlong palapag, na inaantok si York. Nag-aalala pa rin si Usopp na pupunta rito ang world government, kaya, agad na ipinakita sa kanya ni Lilith ang kanyang sandata. Sinabi niya na ang sandata na ito, maaari siyang lumikha ng mga bula na nagpapalihis sa anumang pag-atake, na nagpapasaya kina Usopp at Frankie. Sa sandaling ito, nakita ni York na ang daan sa unahan ay nawasak, na nakakagulat sa kanila. Iniisip ni Usopp na dumating na ang kalaban dito. Bigla nilang nakita si Pythagoras, kaya, agad silang tumakbo para tingnan siya. Napansin ni Usopp na may tao rito. Ito pala ay ulo ni Pythagoras.
Nang makitang ligtas pa siya, napakasaya nila. Habang iniisip nila kung sino ang may gawa nito, nakita ni York ang isang Seraphim dito. Hindi niya maintindihan kung bakit pumunta rito si S-Snake, habang ang utos ni Edison ay nagsabi sa Seraphim na manatili sa labas. Bigla, ginamit ni S-Snake ang kapangyarihan ni Boa Hancock, at inatake si York, na ginawa siyang bato. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.